Hindi po tatanggapin ng municipal registrar ang wedding applications nyo kapag kulang kayo sa dokumento. Kaya, subaybay na this channel para malaman kung ano ang dapat gagawin. Hello! This is Mari Potts from What Philippines channel. In this channel, I'll be uploading tutorial videos on how to get married here in the Philippines with a foreigner, about visa applications and how to get important documents, at marami pa pong iba mga kamari, marami po tayong pag-uusapan na importante po. Sana po ay subaybayan niyo po ako. Bago lang po ako dito sa YouTube at sana po you consider subscribing. Thank you so much po mga kamari. Alam ko po na sobrang nakakalito talaga, nakakahibang, nakakaloka. Nakakaloka po yung proseso kung paano. Kaya po, I'm here po, tutulungan ko po kayo na i-guide. Ako po ang inyong Dora for today. Let's go, Dora. Ako po ang inyong guide for today. At I'll walk you through po sa step-by-step process kung ano ang gagawin at ano ang mga documents na kakailanganin kung kayo po ay isang Pilipina na ikakasal sa foreigner dito sa Pinas. Kaya, tiyanin lang po kayo. Ang una niyo pong gagawin ay pumunta sa munisipyo po. Sa munisipyo kung saan kayo nakatira. Punta po kayo doon at punta kayo sa registrar na office po at itanong niyo po kung ano ang mga requirements kung ikakasal dito sa Pinas sa isang foreigner po. At bibigyan po kayo ng list of requirements. Maliit na papel po yung ibigay nila sa inyo. Ito po ang mga requirements na hiningi po sa amin. Una, birth certificate. Yung birth certificate po ng hubby ko at birth certificate ko. In my case, yung birth certificate ng hubby ko, pina-apostilled niya sa country nila. So, yun ang ginawa niya just to make sure. Hindi naman po mandatory or necessary na ipa-apostilled yung mga documents ng future hubby niyo po. Pero, mas mainam, mas mabuti po na ipa-apostilled just to make sure po para hindi magka-delay yung process nyo po sa application. At sunod naman po na requirements ay pre-Cana seminar. Para sa mga Catholic po ito. Pag kayo po ay hindi Catholic, ang hihingin po sa inyo ay counseling certificate from your pastor. So, pag di po kayo Catholic, punta po kayo sa pastor nyo, sa local church nyo, at hihingi ng counseling certificate. Next po ay Sinumar. Ito pong Sinumar, naku po, marami po ang nagkakaproblema dito. Kasi po, itong Sinumar, pati ako di ko alam na dapat palang kukunan ng Sinumar yung future hubby natin, yung foreigner. So, buti na lang pumunta talaga ako sa munisipyo. Dahil nalaman ko to, na kailangan pala talaga na kukunan ng Sinumar yung future hubby mo na foreigner po. At yung Sinumar naman sa akin, in my case, ako ang kumuha ng Sinumar ng hubby ko. I did it po through online. And later on the video po, I'll teach you how to do it online. So yeah, stay tuned po kayo sa channel na ito. Tuturuan ko po kayo. At yes po, kailangan ng Sinumar mo at Sinumar ng hubby mo. So sunod naman po ay legal capacity to contract marriage. Ang legal capacity to contract marriage po ay kailangan kukunin ng future hubby nyo, ng foreigner, sa kanilang respective embassy. Halimbawa, kung ang fiancé mo, kung si foreigner ay Canadian, punta po kayo sa Canadian Embassy dito sa Pinas. Pag halimbawa naman po ay yung
foreigner ay American, punta po kayo sa US Embassy, either sa Manila or sa Cebu. And then, yes po, tuturuan ko din po kayo kung papaano kukuha ng legal capacity to contract marriage. So, yung sa amin po, madali lang po talaga. Madali lang kami doon. 15 minutes lang kami inside. Kaya, I'll help you kung paano gawing madali ang pagkuha ng legal capacity to contract marriage po. And then next po ay sedula. Ang sedula po ay kukunin mo. Ikaw na Pinay. Kukunin mo po yung sedula mo. Pwede mong kukunin yung sedula sa barangay or mas madali po kunin sa munisipyo po kung saan kayo narehistro. Yun po. Tapos, ang susunod naman ay passport ni future hubby. Yung passport po, sa case ko po, yung hubby ko, pina-apostle din niya yung bio page ng passport niya. To make sure po, maninigurado po tayo para hindi po ma-delay yung marriage application at para hindi magka-problema po para pagdating ni foreigner, everything is okay na talaga. Yung mga documents, okay na yung documents, iwas delayed po. Tapos, so yeah, hindi naman po kailangan na ipa-apostle talaga, pero kung maninigurado ka, mas mainam po na ipa-apostle kasi po iba-iba ang requirements ng munisipyo po. Depende po sa munisipyo nyo. May iba na strict, may iba naman na hindi naman masyadong strict, may iba na kailangan talaga ipa-apostled, yung ibang municipality naman okay lang na hindi. So, it depends talaga sa munisipyo nyo. It depends din sa staff ng municipality nyo. Yun, tapos, ang susunod naman ay, ito, very interesting to. Ang susunod ay pre-marriage counseling sa DSWD po. So, itong pre-marriage counseling, actually, madali lang din ito. Ang pre-marriage counseling, ang gagawin nyo po ay meron kayong, bigyan kayo ng answer sheets, parang exam, like, you'll answer everything, like, they're gonna give you an answer sheets, and you're gonna answer them. Pwede pong mag-cheat, promise. Hindi. Joke lang. I mean, pwede po kayong magtulungan ni foreigner sa pagsagot po. Just like what we did, my hubby and I, we just talk about what we're gonna answer with this question. At yung mga question po, very easy naman. It's related to marriage. Ano talaga? Very easy. May question na yes and no yung sagot at meron namang you answer it by sentence talaga. So, wag po kayong mag-worry sa exam. It's very easy. Easy lang talaga at related sa marriages and future goals nyo at yung mga wants nyo as a married couple. Yun. Tapos naman, pagkatapos nyong sagutan, yung answer sheets, isubmit nyo sa staff. Pagkatapos nyo isubmit yung answer sheets po, yung inansaran nyo pala, ay punta kayo sa, yung taga-counsel. At ika-counsel kayo, madali lang po yung magka-counsel po sa inyo, parang seminar. At sa amin po, it just took wala pong 1 hour. I think it was just 1 minute. Napakadali lang po, I promise. So, ang ginawa po ng taga-counsel po ay tinanong niya kami kung saan kami nagkakilala, paano kami nagkakilala, at how long. Tinanong niya rin kami kung yung sa mga they just want to question kung compatible ba kayo. Yun, parang chine-check nila yung compatibility nyo. Yun po ang ginawa ng taga-counsel. At maganda po ang pre-marriage counseling kasi you're gonna be educated about the possibilities
na mangyari in the future pag kayo po ay nagkasama na ng hobby niyo. Kaya it's so good talaga. Madali lang at very fun po ang seminar po. Okay, so I think nasabi ko na lahat ng requirements at ito po, para hindi kayo malilito, i-list ko na lang po at pwede niyong i-screenshot po para may basis po kayo. Tapos naman, ang masasabi ko di ako nagsulat ng script kaya paano-ano tayo, ganito. Yung tips ko para sa inyo, para mas madali yung process, lalo na kapag limited yung stay ni foreigner dito sa Pinas, tayo po, mga Pinay, kayo po na mga Pinay po, kukuha po kayo ng requirements in advance. For example po, 3 weeks lang yung stay ni foreigner dito, kaya at 3 weeks lang yung processing time nyo sa mga wedding, sa pag-submit ng wedding application. Dapat kukuha po kayo in advance. Like, kukunan nyo po ng Sinumar in advance, yung future hobby nyo po, at yung sa mga certificate, kunin nyo na po yung counseling certificate in advance sa pastor nyo, or hindi ko po alam sa Catholic, I'm sorry kung paano. At sa pre-marriage counseling seminar naman, pwede kayong set ng appointment in advance at bayaran nyo na rin para po pagdating ni future husband, madali na lang po, hindi na matatagalan. Ang gagawin nyo na lang po is yung seminar na lang at yung legal capacity, pagkuha ng legal capacity to contract marriage. So, ma-lessen yung time po, which is very advantage, lalo na kapag limited lang yung days na may stay si foreigner dito sa Pinas po. At pagkatapos po, pag nag-gather nyo po lahat ng mga documents, ay isubmit niyo na po sa registrar. Punta po kayo sa registrar at isubmit na nyo po at bigyan po kayo. Nalilito ako, oy. Ako'y nalilito. Hirap magtagalog, ayun. At bigyan po nila kayo ng marriage form po. At yun, you fill out the form at madali lang po talaga. Pagkatapos filled out yung form, sasabihin nila, punta pa kayo sa treasurer kasi babayaran nyo. In my case po, we paid like, 1,100, roughly 1,2 or 1,1, something like that po. At pagkatapos naman, present nyo yung receipt sa registrar. Pagkatapos nun, yung staff ng registrar sasabihin, balik kayo within these days. 10 days lang po yung waiting period. So, napakadali. So, pag sinabi ng staff na balik kayo within that day, in that day po. At pagkatapos naman, paghawak nyo yung marriage license nyo, paghawak nyo na po yung marriage license nyo, isubmit nyo po sa officiating minister or sa pari po na magkasal sa inyo. Yun lang po. At kung may katanungan kayo, huwag po kayong mahiyang magtanong kahit ano pa yan. Diyan lang po sa baba, sa comment section. Maraming salamat po sa pagsubaybay at sana po ay nakatulong ang ating video for today. This is Maripat signing off po. Bye!